O Congressman, ano sa palagay mo? Ano nakikita mo? Kasinungalingan ba lahat ito kung hindi ka ba naman gago? Ibinenta mo ang sarili mo sa kapakanan ng 150 milyon, Congressman. Animas, ni hindi ka nag-iisip na solido ang DDS mismo dito sa Cagayan de Oro? Stupido ka. Tandaan mo, bilangin mo ang mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, dahil kahit pinsan mo, hindi boboto sa'yo. Kabaluta, taga-Cagayan ta tanan. Kabalo ka. Yate, pastilan manulay. Kananing diskarte mo suwan. Mindanao naman ka, animas. Pagtarong ba, yate mo ang tigas ng muka mo. Suwan. Suwan ka lang. Tandaan mo. Kanani, Mindanao ni, suwan. Ang disiplina, ipaiiral sa'yo. Ngayon, at epektibo ngayon, pakatandaan mo, sisiruhin ka namin sa eleksyon. Yawa ka, yate mo. Naku po, naloko na ha. Ha? Ayan po ang reaksyon nitong kababayan nito si Congressman Sowan ng 1st District ng Cagayan de Oro. Matapos siyang pumirma pabor sa impeachment ni BP Sara, yan po ang reaksyon ng mga kababayan niya. Galit na galit. At nagbabanta na isisiro daw nila sa darating na eleksyon. Binabanggit dyan, 150 milyon kapalit ng pagkatao. Nako, naloko na ito. Ibig sabihin walang prinsipyo. Ibig sabihin yan mababang uri ng pagkatao meron itong si Congressman Sowan. Kung pagbabasihan itong sinabi nitong dating general, 150 milyon kapalit ng pagkatao. Alongkot yan. Nakakababa ng pagkatao yan, ganyan. Yan po mga kababayan dahil dyan, may paliwanag po itong si Congressman Sowan. Ito pa sabi niya, itong mga tao na nasa 100 kada araw, bumibisita sa akin opisina, humingi ng tulong. Ano na lang ang mahaharap natin sa kanila? Naubos yun. Di tayo makahingi ng additional budget pang tulong sa kanila. Kasi ako humaharap sa mga tao. Nahihirapan ako, wala akong maibigay na sa kanila kung mag-vote no ako. Ayun. So ibig sabihin pala, pag hindi sila bumoto pabor sa impeachment, wala silang matatanggap na pera. Ibig sabihin, may kapalit pa na pera ang boto nila. Tama nga sinabi nitong kababayan niya na dating general, galit na galit. Tama nga. Ito po yung base sa post ng Pinoy Trend. Pinost po nila itong article nila na ito. Nakakababa nga ng prinsipyo ng pagkatao kung gano'n pala ang katiwala nito mga congressman na ito. Ngayon, ito pa sabi niya. Ito pang paliwanag niya. Kung hindi tayo makisama sa administrasyon o sa majority, magiging oposisyon tayo. Ngayon, pag nasa oposisyon tayo, mahihiya tayong humingi ng budget o additional budget. Dahil dyan, alam mo, ito yung hindi maganda rito. Bakit kaninyo?
Itong si Martin Romualdez, hino-hostage niya ang kanyang mga kasamahan, kapalit ng budget, kapalit ng pera. Pinopolitikan nila itong isyong ito. Impeachment na ito, malinaw na ito ay politika. Kasi, kung pagbabasihan itong sinabi ng congressman, kaya sila nag-vote yes dahil sa pundo. Hindi dahil sa base sa ebidensya at sa prinsipyo nila. O, di ba? Yan po ang ibig sabihin nito. Lumalabas na dahil sa pera, kaya sila bumoto ng yes, pabor sa impeachment. Hindi dahil sa malakas ang ebidensya. Hindi dahil sa may prinsipyo sila, kundi dahil sa pundo. Bakit nga naman? Bakit mas mahalaga sa kanila ang pundo? Dahil daw, pantulong nila. Hindi yun eh. Para sa akin, hindi yun ang katwiran. Hindi yun ang katwiran na nangangailangan ka ng pundo bilang congressman. Kaya ka boboto ng no. Unang-una, bilang congressman, ang mandato mo, tagagawa ng batas. Tagagawa ng batas. Hindi mo kailangan ang proyekto sa distrito mo. Dahil hindi mo yan trabaho. Di ba? Kung gusto mo may pondo ka, may proyekto ka sa distrito mo, edi mag-mayor ka, kaya mag-governor ka, huwag ka mag-congressman. Dahil kami bilang botante, may intindihan namin kung wala kang proyekto sa distrito mo dahil hindi yan ang mandato mo. Ang mandato mo, gumawa ng batas. Di ba? Ang ngayon sasabihin mo, kasi marami nang hihingi sa akin kailangan ng pundo. Baka naman ang dahilan, korupsyon. Ito tanong natin. Baka naman may korupsyon ang dahilan. Tanong natin yan, hindi tayo nang-aakusa. Kasi posible yan eh. Ako bilang botante, hindi ko hinahangad na bigyan ako ng isang politiko. Ng politiko. Ang gusto ko sa politiko, gawin ang tama kung ano yung sa batas, ano ang mandato niya. Kung ano yung tama, yan ang gusto natin. Kaya para sa akin, hindi po over sa akin ang katwiran nitong congressman, kasi maraming humihingi kailangan naman pundo, kaya dapat nasa majority tayo, dapat bumuto tayo, yes, pabor sa impeachment. Hindi, bulok na katwiran yan. Ngayon, lumalabas na itong paliwanag niya parang damage control ito, paawa ipik. Dahil tumutulong siya, humingi siya ng pondo, kailangan niya ng pondo para tumulong, parang pinapalabas siya ngayon, matulungin siya. Kailangan ng kababayan niya ang tulong, parang ganun. Kaya gumawa siya ng ganyan. Parang walang pinag-iiba yan sa ganito yung kwento na nagnakaw siya. May kwentong ganun na nagnakaw at ang ninakaw niya, itutulong niya. Parang ganun Kaya nga dahil dito sa isyong ito, mga kababayan, ang daming lumalabas na mga issue ngayon patungkol sa corruption, issue sa BICAM report, mga blanco, pati itong mga hindi tama na naipasang budget. Tahimik sila. Kasi nga, majority kami, ayaw namin sa posisyon kasi wala kaming budget. Dahil dyan, dahil kayo hawak sa liig, dahil sa pera, nagpahawak kayo sa liig, o ngayon ang amo nyo, abusado. O kasama na kayo dyan. Kasama na kayo dyan. Kaya hindi nyo masisisi ang kababayan ninyo kung
galit sa inyo. O, ito pa ha. Dito po sa Davao del Norte yata ito, mayroon din congressman na ang nangyari nung nalaman ng kababayan niya na siya bumuto ng yes, pabor sa impeachment, ang nangyari po, ang mga tarpaulin niya pinagpupunit. Di umano. Base dun sa video at sinasabi pa na binato daw ng dumi ng tao ang bahay niya. Di umano. Base po dito sa balita, binabanggit dito ay si Congressman Cagas ng Davao del Norte. Bumoto ng yes pabor sa impeachment. Kaya tuloy yan ang galit ng taong bayan, ng mga kababayan niya. Yan ang ganti. Ito pa, balita, mga kababayan. Doon naman sa dinagat, ito si Congressman Iclio, sabi dito sa post. Congressman Iclio dinagat, pumirma sa impeachment, nag-walk out sa isang event dahil napahiya sa audience. Microphone, iya gilabay. Binato. Ayan po ang ganti ng mga kababayan natin sa kanilang mga binutong congressman. Kaya face the consequence. Kung sabagay, malay natin baka kaya gusto nila ang budget. Hindi natin alam. Ngayon, mga kababayan, ito lang masabi ko. Kung unawaan natin yung mga sinasabi nila, dahil gusto ng tulong daw ng mga kababayan nila, kaya nila nagagawa itong mga hindi dapat. Pero alam niyo, hindi yan dahilan. Dahil mauunawaan natin sila. Kung wala silang budget, wala silang proyekto, dahil hindi naman yan kanilang mandato. Kinonsinti nila itong maling gawain na kanilang amo. Di ba? Kinonsinti nila. Kaya tuloy, malakas ang loob itong si Speaker Romualdez gumawa ng kabulastugan. Dahil alam niya, itong mga nasa ibaba niya, sunod-sunuran lang dahil sa pondo. Ginawa silang alipin dahil sa pondo, kaya sunod-sunuran sila. Kaya umabot na sa punto na pati ang kanilang paninindigan sa tama, wala na. Isang example ng politiko na may paninindigan na karapat dapat ipagmalaki, karapat dapat bigyan ng posisyon sa gobyerno, na mas mataas na posisyon sa gobyerno. Ito po, Richard Gomez, pakinggan po niyo mga kababayan. Ito po ang kanyang post. Kaya sinabi sa kanyang post. Ito pong post nito ay nakapost po ito sa article ng Pinoy Trend. O sabi dito ni Goma, let's just keep working no matter how little money we have. We can provide quality services to people in many ways. So ayan. Yan ang karapat dapat ipagmalaki. Richard Gomez. Ito ang karapat dapat bigyan ng posisyon sa gobyerno. Pagkatiwalaan. Na kaya niyang gumawa. Kaya niya mag-provide. Kaya niya magtrabaho. Magbigay ng serbisyo kahit siya ay walang pondo. Yan po ang karapat dapat. Hindi yung politiko na umaasa lang sa pondo para makapagbigay ng serbisyo.
Ibig sabihin nun, pag walang pondo, wala siya magagawa. Hindi niya kaya mag-provide. Eh ito sige Richard Gomez, kita nyo naman ang kanyang pananaw sa kanyang para sa kanyang trabaho. Ito yung katulad ni Richard Gomez ang dapat ipagmalaki natin. Kaya pag ito si Richard Gomez tumakbo sa pagkasenador sa susunod na election 2028, ito po iboboto ko to. Iboboto ko ito. Dahil ang isang tao pagka may prinsipyo, hindi niya kayang gumawa ng mali. Hindi niya kayang ibaba ang kanyang pagkatao para lamang sa pundo. Diba? Ito po ang hinahangaan natin sa Richard Gomez. Kaya niyang gumawa ng paraan para makapagbigay serbisyo para sa kanyang mga kababayan kahit wala siyang pera, kahit wala siyang pundo. Kaya salute kay Goma, kay Richard Gomez, Congressman Richard Gomez. Saludo. Diba? Yan po mga kababayan, ang kahanga-hanga Richard Gomez, basic sample na pagiging mahusay na lingkod bayan.